Ninong, okay lang po ba kayo? Tanong ko sa kanya dahil nakatulala na lang siya sa akin. Nabigla siguro sa tanong ko sa kanya. Matulog ka na. Seryoso na sabi niya sa akin. Pinapayagan niyo na po ba ako? Nakangiti na tanong ko sa kanya. Hindi pa rin. Sagot niya sa akin. Ninong, hindi na ako bata para paghigpitan niyo po ako. Sabi ko sa kanya na may halong inis. Nasa bahay kita at ako pa rin ang masusunod. You're my responsibility, Mori. Sabi niya sa akin. Binibigyan mo ko ng dahilan, Ninong. Sabi ko sa kanya. Kung ano man ang iniisip mo ay wag mo nang ituloy pa. Sabi niya sa akin. Uy, si Ninong, may iniisip. Natatawa na sabi ko sa kanya. Matulog ka na, sabi niya sa akin at mabilis siyang lumabas. Mabilis ko siyang sinundan, akmang papasok na sana siya sa silid niya pero mas nauna pa ako sa kanya. Wala naman akong balak na ilantad ang tunay kong personality pero pinipilit niya ako. What the heck? Gulat na gulat siya dahil hindi niya inaasang susundan ko siya. Ang lamig sa room ko, Ninong. Pwede ba na dito na lang muna ako? Gusto ko kasing magpainit. Nakangisi na tanong ko sa kanya. What do you think you're doing? Tiimbagang na tanong niya sa akin. I'll do anything para lang payagan mo ko. Sagot ko sa kanya. Gusto ko lang naman siyang asarin. Shit, okay fine. Do whatever you want. Stress ng gwapo niyang mukha. Really? Pinapayagan niyo na po ba ako? Tanong ko sa kanya. Leave, malamig na sabi niya. Anong leave? Leave my room now and let's talk about it tomorrow? Ano niya sa akin? Kapag hindi mo ko pinayagan, tatakas ako. Pagbabanta ko sa kanya. Don't you dare, Mori. Mariin na sabi niya. I dare you, Ninong. Good night. Malambing na sabi ko tumingkayad ako para halikan siya sa gilid ng labi niya. Mabilis akong lumabas sa silid niya at pumasok na ako sa room ko. Padapa akong humiga sa kama. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na hindi ngumiti kapag naalala kong gwapong mukha ni Ninong. Mukha kasi siyang may allergy sa mga babae. Kinikilig ako kapag naalala kong paghalik ko sa kanya. Ano kayang lasa kapag sa labi ko na siya hinalikan? Loka-loka na tanong ko sa sarili ko. Sarap pala niya sarap pala niyang asarin. Kinuha kong phone ko at nagbukas ako ng social media ko. Hinanap kong account ni Ninong. Oh, he's really famous here dahil meron siyang 20 million followers. I took a screenshot of his sexy photo and I saved it. Habang nakahiga ako'y pinagmamasdan kong larawan niya, ay mas lalo ko tuloy gustong makilala siya. Gusto kong malaman kung anong meron sa isang Arcos Fabian Sarmiento. Bakit ba sobrang hot niya? I also followed him para naman makita niyang account ko. Alam ko na pagagalitan ako ni Daddy kung sakaling buhay pa siya. Sigurado rin ako na hindi siya papayag na mapunta ako dito dahil alam ko nang alagaan niya ako. Ang saya na naramdaman ko at bigla na lang napalitan ng lungkot. I missed him so much. Sana pala hindi na ako nagtagal sa Amerika. Sana dito na lang ako nagstay para sana kasama ko siya ng matagal. Puno ng pagsisisi ang puso ko. Marami akong what ifs. What if umuwi ako ng maaga? What if noon pa lang ay sinamahan ko na siya? Masyado ko lang kasing iniisip ang sarili ko. Hindi ko man lang naisip na malungkot ang daddy ko dahil mag-isa lang siya dito. Hinayaan ko sarili ko na umiyak ng umiyak hanggang sa hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Narinig kong alarm ko kaya naman bumangon na ako. It's 6 in the morning. Hindi na ako nagpalit ng damit at ang nighties ko pa rin ang suot ko. Bumaba ako sa kusina dahil bala kong ipagluto ng breakfast ni Ninong. Good morning po, Manang. Masiglang bati ko sa kanya. Good morning, Iha. Nakangiti rin na bati sa akin ni Manang. Manang, okay lang po ba na tumulong ako? Tanong ko sa kanya. Naku, Iha, kaya ko na to. Sagot niya sa akin. Manang, alam ko po na inaantok pa po kayo. Ako na po magluluto ng breakfast natin. Don't worry po dahil safe ang kusina niyo. Hindi ko susunugin ang kusina. Pabiro na sabi ko. Sige, Iha, ikaw ang bahala. Gusto mo yatang bumawi sa ninong mo dahil pinagalitan ka kagabi. Natatawa mo, sabi niya sa akin. Opo, para naman hindi na po kumunot ang noo niya, baka lalo pong tumanda kapag laging stress. Pabiro kong sabi. Ikaw talagang bata ka, natutuwa talaga ako sa mga sinasabi mo. Ang galing mong managalog, natatawang sabi niya sa akin. Para po magkaintindihan tayo, natatawang sabi ko sa kanya. Sige na, magluto ka na at ako'y iidlip na muna, saad niya sa akin. Opo, sige thank you po. Nang makalabas na siya ay kaagad akong kumilos. Nagsimula na ako magluto ng fried rice. Nagsaing na rin ako at nagprito na ng ulam namin. Ang bango ng niluluto mo ngayon, man. Napalingon ako dahil narinig ko ang boses ni Ninong. Nakita ko natigilan siya nang makita ako.
Good morning po, Ninong. Lumapit ako sa kanya, tinalikan ko siya sa pisngi. Gusto niyo po ba ng coffee, Ninong? Malambing na tanong ko sa kanya. Where is Manang? Tanong niya sa akin. Sa room niya, nagpahinga na po muna siya. Gusto niyo po ba ng coffee? No thanks. Sagot niya sa akin na ikinalungkot ko. Upo na po kayo at kakain na po tayo. Nasayang sabi ko sa kanya. Kung ginagawa mo to para payagan kita sa night out mo, ay huwag ka nang umasa pa. Hindi kita papayagan. Sabi niya sa akin. Okay po, no problem, sabi ko sa kanya. Good morning po, Kuyang Pogi. Nakangiti na bati ko sa driver ni Ninong na nakararating lang. Good morning, sexy. Nakangiting bati niya sa akin. Gusto mo ba ng coffee? Tanong ko sa kanya. Ipagtitimpla mo ba ako? Opo, black or with cream? Black na lang po. Nakangiti pa rin na sagot niya sa akin. Ginawan ko siya ng coffee at kinuha naman niya ito. Kain ka na po, ako po nagluto ng breakfast. Wow, mukhang masarap. Opo kuya, kasing sarap po na nagluto. Pabiro na sagot ko pero bigla na lang siyang napaso ng kape. Okay lang po ba kayo? Nag-aalala na tanong ko sa kanya. Okay lang ako, sagot niya sa akin. Sorry kuya, nagbibiro lang po ako, pabulong na sabi ko sa kanya. Okay lang, natatawa rin na sabi niya. Sige po, akyat na po ako, Ninong. Matutulog po ulit ako dahil inaantok pa ako. Paalam ko sa kanila. What about my coffee? Tanong bigla sa akin ni Ninong. Sabi mo po ayaw mo, sagot ko sa kanya at lumabas na ako sa kusina. Narinig kong malakas na tawa ni Kuyang driver. Ang arte kasi, gusto rin naman pala. Pero hindi ko pa rin siya ipinagtimpla. Umakyat na ako sa room ko, hindi naman talaga ako inaantok, palusot ko lang yon. Dahil hindi pa ako naliligo kanina ay ngayon ako pumasok sa banyo. I took a shower para naman tuluyan ako magising. What the? Nagulat ako dahil paglabas ko sa banyo nakaupo ang ninong ko sa kama ko. Napakapit tuloy ako sa towel ko. Nakatingin lang siya sa akin. Medyo nainis ako dahil parang wala man lang akong epekto sa kanya. May kailangan ka ba, Ninong? Tanong ko sa kanya. In my house, I have rules and you need to obey me. Seryoso na sabi niya sa akin. Alam ko po and you sounds like my dad. Nainis na sabi ko sa kanya. Starting today, you need to wear decent clothes. Stop wearing revealing clothes lalo na kapag may mga lalaki. Sabi niya sa akin. Ninong, let me remind you. Ang init po sa Pilipinas kaya naman pwede ako magsuot ng damit na gusto ko. And I'm comfortable wearing revealing dresses. I grew up in a liberated country. So don't expect na magiging Maria Clara ako. Sabi ko sa kanya. Bakit ba tigas ng ulo mo? Tanong niya sa akin. Kasing tigas po ba ng... Never mind po. Nakangising sabi ko sa kanya. Mori, seryosohin mo naman ako. I'm serious, Ninong. Nakangiting sabi ko sa kanya. I need to go now. Wala akong makuhang matinong sagot sa'yo. Basta huwag kang lalabas ng bahay na para bang kulang ka sa tela. Wala ka na sa Amerika. Paalala niya sa akin. Ninong, wait! Pigil ko sa kanya. What? Nainis na tanong niya sa akin. Which one do you prefer? With clothes or naked? Tanong ko sa kanya sabay tanggal ng towel na nakapulupot sa katawan ko. Arcos Fabian POV. Hello Roy, bakit ka napatawag? Tanong ko sa kaibigan kong abogado. Hello bro, ipapaalala ko lang sa'yo na ngayon ko ihahatid ang inaanak mo. Sagot niya sa akin. Kailangan ba talaga na sa akin siya tumira? Hindi ba pwedeng sa bahay nila? Magpapadala na lang ako ng makakasama niya. Tanong ko sa kanya. Nakalimutan mo na ba ang kahilingan ng kaibigan mo? Sige ka, ikaw rin kapag ikaw ang minulto nun. Natatawa pa na sabi niya sa akin. Buisit ka, walang multo, hindi sila totoo. Sabi ko sa kanya. Totoo sila at ang kaibigan mo magpapatunay sa'yo. Okay, fine. Pagpayag ko para matapos na kami dahil kahit naman tumutol ako ay alam kong ihahatid pa rin niya sa akin ang inaanak ko. Medyo kabado ako pero napapatanong na lang din ako sa sarili ko kung bakit ba ako kinakabahan. Walang dahilan para kabahan ako and besides, inaanak ko naman siya. Kaya obligasyon ko rin ang tumayo bilang pangalawa niyang magulang. Lalo na ngayon na wala ng matali kong kaibigan. Kakabalik ko lang kagabi galing sa ibang bansa kaya hindi na ako umabot sa libing niya. At nang malaman ko na ganito ay hindi ako makapaniwala na sa kanya ito iiwan. Na ako ang mag-aalaga sa anak niya. Gov, dumating na po si attorney, sabi sa akin ng kasambahay ko. Sige salamat, susunod na ako, sabi ko sa kanya. At mabilis akong bumaba para salubungin sila. Maury, is that you? Nakangiti na tanong ko sa isang magandang dalaga. I was amazed by her beauty. Hindi ko akalain na sanggol na noon na kinakarga ko'y ganito na ngayon kaganda at dalaga na. Sobrang amo ng mukha niya at ang kinis ng balat niya.
Hindi siya sumagot at nakatingin na sa akin. Mukhang kinikilala pa niya ako. Ang laki mo na't dalaga ka na talaga. Sabi ko sa kanya at pilit kong inayos ang sarili ko dahil kinakabahan ako. Bigla akong hindi mapakali sa tingin na ipinupukol niya sa akin. Shit, buong buhay ko ngayon lang ako kinabahan ng ganito. Kakaiba kasing nakikita ko sa mga mata niya. Kapag tinititigan ay lalo siyang gumaganda sa paningin ko. May kakaiba akong init na nararamdaman kapag nakikita ko siya. Alam kong mali kaya sinasaway ko na kagad ang sarili ko. Hindi ko nga siya kilala dahil may kapilyahan din pala itong taglay. Alam ko na sinusubukan niya akong akitin para lang payagan ko siya. Pero buo ng pasya ko, hindi ko siya hayaan na lumabas sa gabi. Lalo na't umalis siya na hindi man lang nagpapaalam sa akin. She's just 20 years old at kargo de konsensya ko kapag may nangyari sa kanyang masama. Ako na ngayon ang tumatayo niyang tatay kahit na may ibang tumatayo sa akin kapag nasa malapit siya. At ngayon ay nakatayo siya sa harapan ko na tanging tawa lang nakatakip sa katawan niya. Pumasok ako dito para sana kausapin siya ng maayos. What the hell, Mori? Sigaw ko sa kanya dahil bigla na lang niyang inalis ang towel sa katawan niya. Tumalikod ako kaagad. Nakailang lunok na ako dahil nanunoy ang lalamunan ko. Tangina talaga dahil delikado ako sa batang ito. Nauuhaw ako at umiinit ang katawan ko. Berhen ka pa ba, Ninong? Gusto mo ba na ako nang maging first mo? Natatawa na tanong niya sa akin. Mori, I warn her. Why, Ninong? Willing akong turuan ka. Sabi pa niya sa akin. Magbihis ka na at matulog na. Kalmado na sabi ko sa kanya at tumakbang na ako para lumabas. Hindi mo ba nagustuhan na nakita mo? Maganda naman ang katawan ko, di ba? Pangit ba ako? Ayaw mo ba ako? Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Hindi ko na siya pinansin dahil gusto ko nang lumabas sa lugar na to. Dahil kung hindi pa ngayon, ay baka may magawa ako na hindi maganda at labag sa loob ko. Lalaki pa rin ako at baka bigla ko na lang siyang sunggaban. Palabas na ako ng pinto pero bigla na lang niya akong hinilat na gulat ako dahil bigla na lang lumapat sa labi kong malambot niyang labi. Have a nice day, Ninong, sabi niya sa akin sabay tulak palabas sa may pintuan. Narinig ko na lang ang mabilis na pagsara ng pinto niya. Para akong nawala sa sarili ko dahil natulala ako ng ilang segundo. Iniisip ko kung totoo ba na hinalikan niya ako o imahinasyon ko lang. Gov, aalis na po ba tayo? Tanong sa akin ng driver ko. Wait lang, sagot ko sa kanya at mabilis akong pumasok sa room ko. Hindi ako pwedeng lumabas ng ganito dahil bakat na bakat ako. Hindi sa pagmamayabang pero gifted ako. Dumiretso ako sa loob ng banyo at pilit na pinapatay ang init. Naramdaman ko ngayon. Grabe na bata talaga. Ang galing niyang mang-akit. Yun lang ang ginawa niya sa akin parang sasabong na kaagad ang init dito sa puson ko. Naligaw tuloy ulit ako dahil sa pasaway na bata na yun. Pigilan mo sarili mo, Arcus. Dahil inaanak mo siya, hindi pwedeng nasa isipan mo. Kausap ko sa sarili ko at mabilis kong tinapos ang paliligo ko. Tinuyo kong buhok ko bago ako bumaba. Nakita ko siya na nakaupo sa may couch at nakangiti sa akin. Bye, Ninong. Ingat po. Sabi niya sa akin. Hindi ko siya pinansin at mabilis akong sumakay sa kotse para pumasok na sa Kapitolyo. Sa dami ng trabaho ko ngayon, hindi pwedeng hindi ako pumasok. Iiwan ko muna sa bahay ang problema ko sa inaanak ko. Dahil kailangan kong gawin ang trabaho ko bilang gobernador ng lalawigan na to. Hindi ko nais na biguin ng mga taong nagtiwala sa akin. Kaya naman ginagawa ko ng maayos at ginagamit ko sa tama ang posisyon na meron ako. Gov, mukhang malalim ang iniisip mo, tanong sa akin ni Mark. Ang inaanak ko kasi, sagot ko sa kanya. Ang maganda mong inaanak, Gov. Type mo ba? Natatawa na tanong niya sa akin. Hindi gago, sagot ko sa kanya. Bakit naman hindi? Ang sexy kaya niya. Para ko na siyang anak, sagot ko sa kanya. Parang anak, na pwede mo ring anakan. Shut up. 20 anyos lang ang tinutukoy mo, saway ko sa kanya. Kahit na alam ko namang nagbibiro lang siya. Batang-bata at fresh, natatawang sabi niya kaya sinamaan ko siya ng tingin. Driver/bodyguard ko si Mark, kaya naman normal lang sa amin ang ganitong usapan. Alam niyang lahat ng mga ginagawa ko pero ang siraulo, binibiro na naman niya ako at sa inaanak ko pa talaga. Shit, sigaw ko bigla dahil naalala ko na naman ang nangyari kanina. Bigla na lang akong natakam. Uy, nagbibiro lang ako. Baka magalit ka, huwag mong baunan ng balang ulo ko. Natatawang sabi niya sa akin. Kapag hindi ka pa manahimik, talagang sayo ko ibabaon tong bala ng baril ko. Seryoso na sabi ko sa kanya. Tumikim siya at bumalik sa pagiging seryosong driver. Lihim naman akong ngumiti dahil takot din pala sa akin.
Pilit kong inaalis sa isipan kong inaanak ko pero ang hirap talaga. Kaya naman nang nakarating na kami sa Kapitolyo, ay mabilis akong bumaba sa sasakyan at pumasok na sa loob. Good morning, Gov. Bati nila sa akin pero hindi ko sila pinapansin dahil nagmamadali na ako. Shit talaga dahil kailangan ko na namang pakalmahin ang alaga ko. Hindi to maaring kailangan ko na itong ilabas. Hindi na to kaya ng palad ko lang. Kaya naman mabilis kong tinawag ang sekretary ko at kagad naman siyang pumasok dito sa office ko. Gov, may kailangan po ba kayo? Nakangiti na tanong niya sa akin. Pleasure me. Utos ko sa kanya. I need to release this heat dahil mababaliw na ako kapag hindi ko pa to ginawa ngayon. Baka bigla akong umuwi sa bahay at parusahan si Mori. Mori's POV. Natutuwa ako sa reaksyon ng ninong ko. Masyado siyang pa-virgin. Ilang araw pa lang ako dito pero ginigising talaga ng ninong kong nagtatago sa loob ko. Ang kalandian na taglay ko. Mabilis ako nagbihis at bumaba dahil bala ko pa siyang asarin. At tama nga ako dahil mukhang bagong ligo ulit siya. Hindi niya ako pinansin kaya naman narinig kong tumawang driver niya. Nang makalis na sila, umakyat ulit ako sa room ko. Iniisip ko kung ano bang gagawin ko sa araw na to. Kaya naman napangiti na lang ako dahil sa biglaang pumasok sa isipan ko. Kaya naman nag-apply ako ng light makeup. Suot ng jeans at isang fitted na shirt. Ay nakangiti akong nakaharap sa salamin. Wala naman akong ginagawa dito sa bahay niya kaya pupuntahan ko na lang siya sa Capitol. Pwede ko siyang ipagtimpla ng kape kung gusto niya. Pwede ko rin naman siyang i-massage kapag pagod na siya. Manang, pupuntahan ko lang po si Ninong sa Capitol. Paalam ko kay Manang. Sige Iha, ingat ka, nakangiti na sabi niya sa akin. Nag-taxi na lang ako dahil hindi naman ako pwede mag-drive dito. Baka magalit pang ninong ko sa kanya. Nang makarating ako sa Capitol, napansin ko na nakatingin sa akin ng mga tao. Siguro gandang-ganda sila sa akin. Tama naman sila, maganda talaga ako dahil manang-mana ako sa mommy ko. Kuya, saan po bandang office ni Gov? Tanong ko sa guard dito sa entrance. Sa third floor po ma, may appointment po ba kayo? Tanong niya sa akin. Wala po sagot ko sa kanya. Pasensya na po kayo pero kailangan po magpa-appointment ka. Hindi po kayo pwedeng pumunta sa kanya ng walk-in lang kayo, saad niya sa akin. Pwede mo po ba siyang tawagan? Pakisabi po nanditong inaanak niya. Miss Sexy, tawag sa akin ng driver ni Ninong. Kuya, gusto ko pong pumunta kay Ninong, sabi ko sa kanya. Kilala mo siya boss? Tanong ng guard kay kuyang driver. Oo, inaanak siya ni Gov kaya papasukin niyo na siya palagi. Sabi niya sa mga to. Noted boss, sasamahan na kita sa taas, Miss Sexy. Aniya sa akin. Kuya, ako na lang po. Mukhang may gagawin ka pa. Kaya ko na po basta sa third floor ang office niya. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Sige Miss Sexy, nakangiting sabi niya sa akin. Naglakad naman ako papunta sa elevator. May mga kasabay ako't lahat sila. Nakangiti sa akin. Habang palabas ako'y narinig ko pang bulungan nila. Mabango raw ako at maganda. Mukha raw akong jowa ni Ninong. Kung pwede ko lang jowain ang ninong ko, pa-virgin ay why not? Mukha pa naman siyang yummy. Nang makita kong pinto na may pangalan niya, natuwa ako. Office of the Governor. Arcos Fabian Sarmiento. Hindi na ako kumatok at diretsong pasok na ako sa loob. What the heck? Gulat na bulalas ko at mabilis kong sinarang pinto. What the hell, Mori? Sigaw niya sa akin. Paano ba naman kasi? Makasaksi ka ba naman ako ng live action? Oh gosh, di ko carry to. Parang sarap itulak ng babae at akong papalit sa kanya. Don't mind me guys, just continue, sabi ko sa kanila at umupo ako sa may sofa. Na para bang baliwala sa akin ang nakita ko. Leave, biglang sabi ni Ninong. Ako ba Ninong? Tanong ko sa kanya. Leave now, ulit pa niya habang inaayos ang sinturon niya. Okay, sabi ko't na akmang tatayo na ako dito sa may couch. Not you Mori, sabi ni Ninong. Baka hindi pa kayo tapos Ninong, pwede niyo namang tapusin. Sabi ko sa kanya. Narinig kong pagsara ng pintuan kaya naman tumingin ako kay Ninong na ngayon ay pulang-pula ng buong mukha niya. Lumabas na kasi ang babae niya. Sa tingin ko ay sekretary niya to. At habang nakatingin ako sa kanya ay mukhang galit yata siya sa akin. Hindi pa yata siya nakaraos o baka malapit at naudlot lang. Why are you here? Tanong niya sa akin. Bored ako sa bahay mo kaya pumunta ako dito, sagot ko sa kanya. Sinabi ko ba na umalis ka sa bahay? Nainis na tanong ko sa kanya. Wala kang sinabing bawal akong pumunta dito. Dito lang naman ako pumunta. Are you mad at me? Tanong ko sa kanya. Ano sa tingin mo? Sorry kung nabitin ka, Ninong. Hindi ko naman alam na may subuan palang nangyayari dito. Masakit bang puson mo, Ninong? Tanong ko sa kanya. Umuwi ka na sa bahay. Ipapahatid na kita. At naglakad papunta sa table niya. Kinuha niyang phone niya at may tatawagan siya.
Ninong, ayaw mo ba sa akin? Tanong ko sa kanya. Walang magiging problema kung susunod ka sa akin, Mori. Ganun ba? Bakit manghigpit mo sa akin? Ang daddy ko hindi niya ako hinihigpitan. At isa pa, ang tanda ko na, Ninong. You're just 20, Mori. 20 na nga. Legal age na. Kaya ano bang problema? Gusto ko lang magkita kami ng kaibigan ko. Nainis na sabi ko sa kanya. Iba ang daddy mo, iba ako. Sabi niya sa akin. Iba ka nga dahil hindi naman ikaw ang daddy ko. Sabi ko sa kanya at lumabas na ako sa office niya. Mukhang nasayang lang ang pagpunta ko dito. Nakakainis lang dahil masyado siyang strict. Nakakainis talaga siya. Bumalik kaya ako akong gagawa. Baka biglang maging mabait sa akin. Pero wag na pala. Hindi maganda kapag nainis ako. Baka makagat ko lang siya sa sobrang inis ko sa kanya. May garden pala sila dito kaya naman dumaan ako tumupo sa may bench nila. Napangiti ako dahil ang ganda ng mga bulaklak nila dito. Halatang inaalagaan ng mabuti. Nilabas kong phone ko. Ang ganda ng garden nila kaya naman nagsimula ako mag-drawing gamit ang phone ko. Sa sobrang focus ko, hindi ko napansin na may katabi na pala ako. At nang tumingin ako sa gilid ko, halos natakihin ako sa puso. Napahawak ako sa dibdib ko sa gulat. Hi, Miss Pretty. Nakangiting sabi sa akin ng batang babae. Hi, you're so pretty naman po. Malambing na sabi ko sa kanya. Can I see your drawing? Nakangiti na tanong niya sa akin. Of course, nakangiti na sagot ko sa kanya at binigay kong phone ko. Wow, ang ganda! Nakangiting sabi niya sa akin. Kasing ganda mo, sabi ko sa kanya. Artist po ba kayo? Tanong niya sa akin. I love photography at minsan stress reliever ko mag-paint, sagot ko sa kanya. I want to be like you po. Gusto ko rin pong mag-drawing, nakangiting sabi niya sa akin. Pwede kitang turuan if you want, sabi ko sa kanya. Really? Thank you. Magpapaalam muna ako sa daddy ko, sabi niya sa akin. Dito ba nag-work ang daddy mo? Tanong ko sa kanya. Yes po, my daddy is Ashley. Napalingon ako dahil sa pamilyar na boses. Daddy! Tumayo ang bata at mabilis na tumakbo papunta sa kanya. Sino kayang ama ng batang nakita ni Mori? At hanggang saan kaya magagawang tiisin ni Arcos ang sarili sa ginagawang tila pang-aakit sa kanya ni Mori? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.